Grabe ang nangyari kahapon. Ang dami pong natutong mag-invite. Yun ang objective, night and objective. At marami ring nagkaisa na magtulungan. At alam niyo naman na sobrang binebless ng Lord kapag nagkakaisa ang mga mananampalataya. Amen. Sobrang nabe-bless at natutuwa, Lord, pag alam niyong magkakasama-sama tayo. And, masasabihin ko, mamaya na pala yan. Okay. Agosto. We've declaring, Agosto, pero Setyembre na. Months na. Narinig nyo na ba si Jose Marichan? Wala pa. Wala pang nakanta. Sino dito? Nako, 2023 na, malamig pa rin ang Pasko ko. Grabe. Pero, bago tayo meron bang first time nga pala? Sa kauna-una pagkakataon na inakarating sa ating church. Pwede bang may first time ba? Meron ba? Pwede ba tumaas lang kamay? Yes! Palakpakan naman natin ang Lord! Mamaya, ililibre ka namin mamaya. Starbucks, Marias, yan. Ano? Star Drugs? Okay. Agosto, sabihin nyo, Agosto. We've been talking about this prosperity through pagtatanim. We've been talking about this perfect generosity and perfect prosperity. Paano sa perfectong pagtatanim. At nalaman natin, 3 weeks ago, na ikaw pala ay deserving na pagpalain. Ikaw ay deserving. Huwag ka maniniwala sa mga paniniwala, sa mga ibang teaching, ibang katuroan, o sa mga nabulong sa puso't isipan mo na ako'y magiging mahirap na lang habang buhay. No! Ikaw ay deserving na pagpalain, ikaw ay deserving na tumanggap, ikaw ay deserving magbalik na ikapu, ikaw ay deserving maging generous, ikaw ay deserving ng mga magagandang bagay. Amen! At we've declared na hindi tayo mauubusan. Sinong hindi mauubusan? Kanino yon? Hindi ka mauubusan. Diba? At pinag-usapan natin ang busog sa magagandang bagay na may nakaplanong good things sa iyo. Na hindi porket nadaan ka sa season na ito, pangit na ang mangyayari sa iyo. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, hindi pangit ang kalooban sa iyo. Sabihin mo doon sa iyong isang katabi, hindi ka pangit. Walang pangit sa church na ito. Ideklara mo sa sarili mo, mabubuting bagay ang para sa akin. Ideklara mo, dapat may boses, may words. Sabihin mo, magagandang bagay ang para sa akin. Magagandang bagay para kay Kuwatog, amen. Kay Renz. Magagandang bagay ang para kay Ian, amen. Malapit na yon. At mga pogi ang para kay Sheila, amen. Amen. Magagandang bagay, and we'll be also declaring this. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako maubusan. Sabihin mo sa sarili mo, deserving ako ng pagpalain. Deserving ako ng masayang pamilya. Deserving ako ng mabubuting bagay. Deserving ako na hindi alipin ang utang. Deserving ang pamilya ko na mabubuting bagay. Alam nyo ba, kapag sinasabi niyo yan, kapag binabanggit, dinedeclare nyo yan, may nakikinig. Nakikinig sa tunay, literally, nakikinig ang lupa. Sinasabing may mga masamang elemento sa lupa. Pero kapag nakinig ang lupa, spiritual na lupa, ibig sabihin, yung iyong tinamnan. Amen. Yung iyong tinamnan. At hindi lang nakikinig yung lupa na yung tinamnan spiritually, nakikinig din yung nasa langit, yung Diyos na nagdidilig sa iyong mga tanim para ikaw ay umani sa iyong perpektong paraan. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Sabi sa mga Bilang 14 verse 28. Ilista nyo to. Kaya sinasabi ko sa inyo, magdeklara kayo ng positibo lagi. Huwag kayong magdeklara ng mga negatibo. Lagi positibo. Sabi dito sa mga Bilang 14:28, sabihin nyo sa kanila na itong pinasasabi ko, habang buhay akong si Yahweh. Namamatay ba ang Diyos? Hindi. Habang buhay akong si Yahweh,
gagawin ko sa inyo ang narinig kong gustong ninyong mangyari. Gagawin niya yung sinabi natin na gusto nating mangyari. Pero pag hindi tayo nagsasalita, walang mangyayari, di ba? At lalo na pag negative ang sinasabi, mamamatay ang tanim. Nagtanim ka nga, sinasabi mo naman, hindi na yata ako makakagraduate. Nagtanim nga ako, hindi ko na naman yata makukuha. May papatayo yung pangarap kong bahay. Nagtanim nga ako. Pero parang hindi naman ako mahal. Dapat laging positibo ang dinedeklara. Amen. Tandaan nyo, kapag mangyayari, kapag may sinabi ka, at kapag nagtanim ka nga pala, pag magtatanim ka sa mga sumunod na panahon, yung envelope bago mo ilagay, yung GCash bago mo isend, pangalanan mo. Halimbawa, for example, meron nga isang tight envelope, o isang brown envelope. Joshua, ikaw naman nandiyan na. Sheila yung aking props. Okay na? Okay. Pero kunwari na isang envelope, pasensya na at ako'y lutang simula kahapon. Yan, kunwari ito. Yan, salamat po, Mr. Don Joshua. Halimbawa, ito'y tanim. Ito'y tanim ko para sa project number 39 na mataas na kamay. Sa project number 39 na tayo. Magtatanim ako. Papangalanan ko ito. Ito ay para makabili ako ng bagong Raptor. Bagong Raptor na, ano nga sasakyan yun? Ranger na Raptor. Tama ba? Papangalanan ko ito. Pag itinanim mo to, ibig sabihin, nakinig ang Diyos. Nakinig ang Diyos at sinabi mo at inaantay niya na gusto niyang mangyari. Amen. Kaya sa susunod na mag-offering tayo, magpe-pledge tayo, papangalanan muna natin. Ito'y para pang tuition ni Sky. Matagal pa yun. Ito'y para pambayad sa naging utang ko sa taong ito. Ito ay para ito'y para sa bagong bahay. Kahit simple, ito'y para sa aking bagong laptop kailangan sa school. Ito ay para sa future na asawa ng aking anak. Naman nyo na yung mga bagay na yan. O ikaw naman, ito ay para sa aking future na asawa. Sabi na Lord, maging specific ka. Lord, pogi, mabango, hindi mo kang hardinero, yung mga ganong bagay. Mayaman, may takot sa Lord. Pangalanan mo na. Sabihin mo sa katabi mo, pangalanan mo ang tanim mo. At kapag naitanim mo na, diniligan ng Diyos, hinayaan niya yung panahon, ibig sabihin, ikaw na ay mamimitas. Ikaw na ay aani. Amen. Ang tanong, handa ka ba na umani? Tanungin mo sa sarili mo, handa ba ako? Patog, handa ka bang umani? Renz, handa ka bang umani? Opo daw. Pakita mo ng dimple. Yeah! Ang title na i-share natin ay Handa sa Pag-ani. Yan. Tayo muna uli yung mukot pumikit. Lord, handa kaming umani kung ano yung dinedeklara mo sa aming mangyayari at kung anong dinedeklara mo. Dinedeklara namin. Sabi mo, Numbers 14:28, gagawin mo yung narinig mo sinasabi namin. Lord, gagawin mo yung narinig mo sinasabi namin. Yan, naniniwala kami, handa kaming umani. Salamat, Panginoon, sa inyo papuri pa salamat in Jesus' name. Amen. Palakpakan muli natin ang Diyos, ang mabuting Ama na nakikinig. Lumaki po ako sa isang culture na JA1 na magtatanim. Thank you, Nak. Lumaki po ako na dun sa maliit pang church natin, hindi pa sa mega church. Ang maliit, simpleng church lang, na ang bawat tao sobrang magtatanim, sobrang magbibigay. At kung makikita natin sa mga matatagal ng JA1, nakita natin na napakatapat ng Diyos. Na sa napakasimpleng church na inuupahan, nakapagtayo ng 9 na palapag na mega church na may hostel, na may hotel, na napakalaki ng lupain. Imagine nyo, isang poste pa lang ng isang palapag o 2 palapag ay 1 milyon na.
Isang poste, ilang poste yon at ilang palapag yon. So, ilang milyon na yon. Pero saan ang galing yun? Saan ang galing yung finances, yung kaperang pagpapatayo nun? Siyempre, sa pag-ani ng mga nagtanim ng napakaraming panahon. Kung mararanasan nyo, naranasan ko na laking JA1, mamamangha talaga kayo sa nakita nyo, sa naranasan nyo. Pero, kagaya nyo, ako, marami rin akong what ifs. What if? What if di ako umani? Sino natanong na yan? Let's be honest. What if hindi ako umani? What if ang tagal nung ani? Naitanong ko na yun. What if magkamali ako? Nagkasala ako tapos yung tinanim ko, yung ani na bulok. What if para lamang pala sa iba yung pag-ani? Para lang dun sa kanya. Nakita ko yun. Ito naman para sa mga taga-JA1 satellite na yun. Hindi para sa akin. What if di naman tunay yung pagtatanim at pag-ani? Ang daming what ifs. Nadagdagan pa. Pero alam nyo sa mga what ifs na yan, pinatunayan ng isang mabuting ama sa buong JA1 people. At pinatunayan ng isang mabuting ama sa akin na anak, kahit sa mga what ifs mo, I still got you. Sabi ng Diyos Ama sa atin, anak, I still got you. Hawak pa rin kita. Itong ating mga pinag-aaralan ni galing sa Book of Corinthians. So the Book of Corinthians is mga sulat, mga letters dati. Mga PM. Mga PM ni Apostle Paul, ni Pablo, sa church nun sa bayan ng Corinto, sa Church of Corinth. History lang, ang bayan ng Corinto ay isang napakamagandang siyudad. Maraming mayayamang tao, ang mga tao ay napunta doon para makipag-trade, makipagkalakal, mamasyal. Kasi ang Corinto ay napakaganda at napakayaman lugar. At pumunta doon si Pablo at nagtayo ng church. Nakapagtayo siya ng church, lumago ang church. At nung hinayaan ni Pablo, dahil syempre, misyonaryo si Pablo, napunta sa mga bayan-bayan. Apostol siya, nagtatayo ng mga church. Marami siyang nabalitang hindi maganda sa church sa Corinto, sa JA1 Corinthians. Ang mga tao sa Corinto noon ay nagkaroon ng division, nagkanya-kanya. Nagpagalingan. Ako'y naniniwala kay Pablo, ako'y naniniwala kay Apollos. Ako'y naniniwala kay pastor ganito. Ako'y naniniwala, ay hindi, mali ang pastor na yun. Ako'y naniniwala kay pastor ganito. Nagkaroon ng division, nagkaroon ng backstabbing, nagkaroon ng pagkakampi-kampi. Nagkahiwalay ang mga taga-Corinto. Pangalawa, meron ang leadership na pinatatayo na sobrang makasalanan. Na yung leader na yon ay pinatatayo sa unahan, ay ayun pala, ay nakikiapid sa asawa ng kanyang ama or stepfather. Ganong kasama noon. At sobra din ang Corinto noon sa sama ng ugali. At dahil ang sama ng bayan ng church ng Corinto noon, nainis, naiyamot si Paul. Anong ginawa ni Paul? Nainis yung pastor niya sa kanyang church. Anong ginawa ni Paul? Nag-tweet, nagpatama. Mali. Anong ginawa ni Paul? Lumayo na siya. At ayaw na niyang pumunta sa Corinto. Ayaw niya nang pumunta sa church na yun. Kasi ang sasamahan ng mga tao. Nagpadala lang siya ng letter. Nung nabasa ng Church of Corinth yung letter, lahat sila'y hinipo ng banal na Espiritu at sila'y nabago. Sila'y nag-unite, nagpakumbaba yung mga makasalanang leaders, nag-repent, and so on and so forth, at mas naging united. At pinakahigit sa lahat, ang mayamang Corinto noon, kahit malaking church ay sobrang kuripot. Sobrang kuripot, kahit malaking church, ay naging generous. Dahil naging generous yung church na yun, lahat sila ay na-bless. Amen. Sino gusto ang church natin ay sobrang blessed? Na ginagamit ang church natin dito, hindi lamang sa bayan na mataas sa kahoy, ginagamit din tayo sa malalapit na bayan, hindi pa. Ginagamit din tayo sa iba't ibang bayan, tayo ng iba't ibang satellite church at natulong tayo sa mga tao sa komunidad na makakilala kay Jesus Christ.
Sinong gustong ganun ang mangyari sa ating church? Amen. Pero, ito basahin natin. Kahit ito yung naranasan ng church nila ha. 2 Corinto 8, okay na yung church nila nung panahong ito. Pero ipakita natin yung generosity ng Church of Corinth. Sabi dito, 2 Corinthians 8 verse 2. Ito lang. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Anong naranasan nila? Anong naranasan nila? Matinding kahirapan. Na halos ang pagkain na lamang ay 555 ligo sardines. Isang beses sa isang araw. At ito'y naging mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad saan? Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihirap, pagkikikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad saan? Saan pa ulit? Pagbibigay. Ano nga meron sa kanila? Matinding. Ngunit sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, masaya pa rin sila. At bukas ang palad na nagbibigay. Tingnan mo yung katabi mo, kung masaya ba yan. Pag hindi yan masaya, ibig sabihin kuripot yan. Ang masayang tao daw, mapagbigay. Tingnan mo lang katabi mo. Tingnan mo sa mukha kung masaya ba yan. Pag masaya yan, ibig sabihin, ililibre ka niya mamaya. Yung pangako niya 4 weeks ago, hindi pa natutupad. Yung pagdedeklara niyan, ililibre kita, matutupad na mamaya. Tagal na nga nun, ano? Unang topic pa lang natin, sinasabi na. Sabi doon, sila'y kusang loob na nagbibigay. Kusang natukot sa bulsa. Kusa na lang magsasabi, pre, tara doon sa sa coffee. Kusang loob, nasasabihan, Nay, napakabuti mong life group leader. Ikain kita mamaya sa Anchor Point. Kusang loob, walang pagpapatama. Kusang loob na, pastor, ako po'y nabebless sa buhay mo. Dahil nakagraduate na po ako. Tayo po mamaya sa Starbucks. Yeah! May pagsubok sila ha. May matinding kahirapan pero kusang loob. Nay Rocky, tara uli magsamgyup doon sa may Lasal. Kusang loob ha. Kahit may matinding pagsubok, kusang loob. Sabi nyo nga, kusang loob. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Grabe ang Church of Corinth. Gaano ka-generous. Hindi sila kuripot. Ayaw nila na sila'y hindi umani. Kaya ganon. Gusto nila tanim ng tanim, kaya sila'y umani. Ito ang problema. Sabi, tinuro sa atin ng Lord last, na bibigyan tayo ng pantanim. Kung gusto natin sa ating puso na magtanim, ang Diyos ang magbibigay ng pantanim. Ako'y nagutom. Sorry. Ang ibibigay sa ano nga ang pantanim? Binhi. Sabi nyo nga, binhi. Bibigyan tayo ng Lord ng seed na pantanim. Biglang nagka-blessing ka, 1,000 pesos. Panalo ka sa raffle. 1K. Nasa isip mo, 1K. Bibila ako ng bagong t-shirt na DBTK. Kulang pa. Binigyan ka ng Lord ng seed. Pero instead na minsan itanim natin, kinakain natin yung seed. Ika, nagka-blessing ka. Instead na may part na itanim mo, kinakain natin. Pastor, 20 na lang. Lord, 20 na lang ang natira sa baon ko eh. Bibili lang ako ng francs. Gutom ako eh.
Instead na, uy, binigyan ako ng Lord. Pantanim. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200 pesos. Load ako, nagagalit na yung kachat ko. Magkano load niya, 100 pesos. So, meron pa akong 5. Nagugutom ako, bibila ako ng, ano nga yung 5 plus 1 doon? Ano ang pangalan? Yung milk tea. Ay, kailangan mag-offering nga pala ako, Sunday na. Ay, nandun si Crush. Lilibre ko pa nga, 2 pa lang Big Bro bibilin ko. Instead na itanim, tatanim. Instead na itinanim, di gagana ng pagtatanim, tatanim mo. May magwawalis naman mamaya. Sino cleaner mamaya? Si Ian ang leader ng cleaner mamaya. Di ba minsan, binibigyan tayo ng Lord ng maraming seed pang tanim. Naranasan nyo bang magtanim? Naranasan nyo magsasaka? Ang aking pong tatay, aking biyanan sa Lukban magtatanim. So, merong sariling lugar, lalagyan mo ng butongan. Diba? Di ba ganun? Kunwari magtatanim ka. Pero minsan, instead na itatanim natin, binigyan tayo ng Lord ng buto, ang ginagawa natin, nakakain natin. Kumain ka ngayon, ano to? Sarap nito. Kumain ka ngayon, hindi ka nagtanim. Pagdating ng panahon, may aanihin ka kaya? May aanihin ka kaya pagdating ng panahon? Meron, wala. Bakit? Takaw ka eh. Binigyan ka ng Lord pantanim, instead na itanim mo, ginastos mo. Nag-break kayo ng jowa mo, kailangan mo ng bagong jowa. Instead na pagtanim, inipon mo. Sasabihin mo na kung wala kami pambili ng ulam mamaya. Hindi tayo nanampalataya sa Panginoon. Kasi sinabi sa'yo ng Lord, itanim mo yan. Akong bahala sa'yo. Na hindi mo sinubok ang Panginoon na kapag binigay mo, ikapo mo. Nag-pledge ka. Itanim mo yan. Baka may katukin ng Lord ng puso at magbigay pa sa'yo ng higit sa'yo inaasahan. Pero ganun talaga tayo eh. Sabi sa Twitter 9 verse 6 o kaya sa Facebook chapter 1 verse 10, it is blessed to receive than to give. Mas pinagpala ang kumain kaysa magtanim. Sabi ng sarili ng pride, mas maganda ang maging kuripot kaysa maging mapagbigay. Mas maganda ang sarili isipin kaysa maging kagaya ng Church of Corinth. Nagans yung point ko. Instead, binigyan na tayo ng Lord ng pantanim. Pero ang ginagawa natin, kinakain natin. What if, bago pala tayo, o habang nag-antay tayo ng ani at during tayo nagtatanim, next, what if ayusin muna ang puso bago umani? What if ayusin natin ang puso natin? What if kagaya tayo ng Church of Corinth? Na makasalanan, mayabang, may division. May pinaayos muna ang Lord sa kanila bago sila umani. Bago yung matinding financial break. What if gusto mo nang ipaayos ng Lord ang relasyon ng family mo bago ka umani? Nahanda mo ng pitasin, pero may gusto mo na siyang ayusin sa iyo at sa asawa mo, sa iyo at sa anak mo, sa iyo at sa tiyahin mo. What if may solusyon ang Lord, pero ayaw mo tanggapin kasi yun, may sarili kang alam na solusyon. May pinangayos ang puso ha? What if bago ka umani, gusto mo na ng Lord, umalis ka sa comfort zone mo. Pero sabi mo, Lord, nagtatanim na naman ako, pero paisa-isa, pero gusto ng Lord, maghasik ka. What if, baka, kapag binless ka ng Lord, makalimutan mo na yung katabi mo kasi ang yaman mo.
magpaayos ka na ng kilay, magparetoke ka ng ilong. Dati niloloko ka, dugyot mo, bigla ka nagpaturok ng 1,000,000 galon na gluta. What if, pag binigay sa'yo ng Lord yung ani mo, makakalimutan mo na yung katabi mo at yumabang ka na. At huyo ka na. What if magka-pride tayo sa puso na mahirapan tayong ahitin, kaya hindi pa tayo pagpalain? What if, ay ganito okay lang kayo? What if, pinagtatanim tayo ng Lord, hindi lang para umani, pero matuto tayo maging patient. What if, magtanim ka, expect ka, aan ka. Pero, ang gusto ng Lord, maging patient. Na-expect natin, tanim, ani. Tanim, ani. What if ang gusto ng Lord, tanim, patience, ani. Gusto ng Lord ay tanim, patience, ani. What if gusto ng Lord, maayos yun sa puso natin bago tayo umani? Alam nyo si Chairman Ninong Travito, bago yan naaani ngayon, pinagpalang lubos yun for God's glory. Daming tatanim sa kanya. Monthly, ilang cheque ang nagtatanim sa kanila. Evident. Pero alam nyo, ilang beses nalugi ang negosyo niya dati. Ilang beses ang negosyo nila ay basta nalugi. Pero hindi sila tumigil sa pagtatanim. At kung tandaan nyo yung ating 3rd anniversary, sinabi niya sa atin, Ninong Ito, may point, hindi na naniniwala sa pagtatanim. May point. May season ng buhay. Naman tunay ang pagtatanim. Pero nung ginawa pa rin, naani pa rin siya ngayon, higit sa inaasahan. Kasi anong pinractice ng Lord sa kanya? Humility at patience. Lalo na sa panahon ng mga kabataan ngayon, kapanahon nyo, gusto instant gratification. Gusto, kachat ngayong alas 9, kayo na ng 9:05. Ay, nako. Asa na yung genuine na panliligaw, gaya na ginawa ko nung kay Pastora Rocky dati. Nagtiis. Nagbiyahe ng 5 oras makarating lang sa Lukban. Samantalang ngayon, Diyos ko naman, mga tao, sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. So what if ayusin muna ang puso bago ipaani? Ano to yung pangalawa natin tanong? Ay, willing ka ba magtanim? Itong tanong, willing ka ba? Tanungin mo ang 5 tao, willing ka ga? Willing ka ga? Sabi nga ay kusang loob. Diba? Sabi nga doon sa daming props. Sabi nga sa 2 Corinthians 9 verse 8. Basahin natin. 2 Corinthians 9 verse 8. Sabi doon, hindi pala 9 verse 8, verse 7. Yan. Sabi doon, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctant or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Tagalog. Sabi nyo, a cheerful giver. May Tagalog ba yan? Tagalog. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluag sa loob. Sabi nyo nga, maluag sa loob. At hindi napipilitan lamang. Huwag kayong magtanim kung pilit, promise. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may anak.
May point dati, noong mga panahon nyo pa ako, at people should be siya. Pag nagtanim ka, aani ka. Kinoconvict ako ng Lord, nak, kita mo yung 500 sa bulsa mo. Sabi ko, opo Lord, itanim mo. Ayoko nga. Sabi ng Lord, di anak, kapay mo bulsa mo, may 500 dyan, di ba? Tanim mo. Sabi ko sa Lord, ayoko nga. Di wala akong baon. O kaya ano nga, basta may pagkagastusan ako noon, either ako noon ay bibili ng bala ng PS1. Basta ganon. Lord, matagal ko na itong i-Wii o PSP. Lord, matagal ko na itong pang-ipon ko to, bibili ako ng bala ng Wii o ng PS1 ata yun, o PSP. Basta bibili ako ng bala. Lord, wala na akong pera. Pero sabi Lord, itanim mo. Back and forth. Taas ang kamay naniniwala, tinanim ko yung 500. Taas ang kamay. Taas ang kamay, tinanim mo yung pastor 500. Binigay sa church. Taas ang kamay ng, hindi tinanim yung pastor kasi sama ng ugali ni pastor. Ba't hindi nataas din ang kamay? Ulitin ko ha, taas ang kamay, naniwala, itinanim ni pastor yon a few years ago. Uy. Taas ang kamay ng, hindi tinanim ni pastor. Anthony! Mga kapatid, ako po ay may paggalang at pagmamahal sa Diyos. Kahit ako hindi pa gano'n kayo, hindi ko itinanim. Dahil ayaw ko, napipilitan ako. Ay ayaw ko eh. Tapos alam ko pa yung verse na ito, magtanim ng hindi napipilitan. Ay, ayaw ko eh. Lord, change na. Next time. Punta ako sa mall. Wow! Bibili ng bala. Pagdukot ko, nawawala. Tapos kita ko, after a few months, makasama ko sa church na nagtanim, aboy, may blessing. Nakabili ng PS2. Nakabili ng bagong mga damit, ganon. Yung isa biglang gumaling, yung sakit karamdaman. Ako, ganun pa rin, bitter pa din sa jowa ko na pinagpaltok sa mas malapit. Kaya ako gustong bumili bala kasi habang naglalaro ako, naiyak ako. Ano nangyari? Hindi ko nga tinanim. Sabi sa Bible, huwag tanim, napipilitan. Hindi naman ako umani. Kasi napaka-basic, kapag nagtanim, ikaw ay halimbawa, may dalawang magkapit-bahay. Bakuran. Ang isa nagtatanim, isa hindi nagtatanim. Ang isa ay nanghihingi, isa ay namimitas. Sino mas maganda? Yung may maraming tinanim, tas lumago naging papaya, o yung nanghihingi, Mars, pare, may papaya, may kapalit akong chismis. Ano? Ay, Josiah, di ka mas maganda na ikaw ay may tinanim para ikaw may aanihin. Di ka? Huwag magtanim ng pilit, magtanim ayon kung anong meron. Hindi naman sinasabi ng Lord na itanim mo yung 1 million pesos tapos pa 500 na nasa bulsa mo di ba? Kung anong meron sa'yo, yun ay papatanim ng Lord. Pag sinabi ng Lord, pagtanim ka ng 1,000, pa 500 na nasa bulsa mo. Ibig sabihin, may capacity ka o magbibigay ang Lord ng 500 pa para 1,000 na maitanim mo. Kailangan mo lang lumakad sa pananampalataya. Kailangan mo lang lumakad sa paniniwala. Minsan kasi kailangan nating maging handa sa pag-ani. Dapat maging willing tayo. Willing. Gusto mo. Gustuhin mo na at magtanim. Gustuhin natin ang umani. Alam nyo guys, I pray, wala dito yung pilit magtanim. Wala dito, hi, may project na naman ang church. Nakailang project na ga. Pang ilang project nga tayo? Project number 1.
Project number 1 pa lang at sunod-sunod to. Para ano nga project number 2 natin? Mag-aano tayo ng mga anointed kids. Mag-invite tayo, napakaraming bata dito sa church. We would give school supplies, magpapakain tayo. That's our second project. Kailangan muna makompleto project number 1. Tapos minsan, project, pang ilang project na ba yan ng church? Kay una naman. Wala sanang ganun sa atin. Amen. Sana sa atin ay bukal sa puso ang pagtatanim. At hindi napipilitan lang. Taas ang kamay na, Lord, gusto ko maging bukal sa puso ko ang pagtatanim. Gusto ko. Kahit ngayon hindi. Amen. Kita ng Lord yan. Sabihin nyo, Lord, gusto ko maging willing magtanim at maging willing umani. Amen. Palakpakan nyo, Lord. Ano nga, Numbers 14:28, binabantayan ng Diyos na mangyari kung anumang sinabi. Kaya mangyayari at mangyayari. Alam nyo ano nga yun? I am part of something big. Pangilan yun? Pangilan ng I am part of something big? Number 8. Culture natin, I am part of something. Sabihin mo sa katabi mo, swerte. Congratulations. Parte ka. Parte ka na mapuno ang langit. Na maraming tao ang makakilala doon. Paano? Sa pagtatanim. Alam niyo po ba? Hindi lang okay, let's talk about not just financially na pagtatanim. Minsan, kailangan natin magtanim ng oras, ng panahon, magtanim ng emosyon, para maraming tao ang makakilala sa atin. Sabi nga dito sa pangalawang Korinto 6, pangalawang Korinto next verse, pangalawang Korinto 9 verse 6. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Kung kokonti ang tinanim mo, aani ka, pero kung madami ang iyong tanim, not necessarily 10,000 agad ang tanim mo, 50,000, bigyan ng jacket ang tanim mo. Not necessarily ganun, but 20 pesos for now. 10 pesos sa next Sunday. 10 pesos ito ay para sa future ko. 10 pesos para makakilala sa Lord ang pamilya ko. 5 pesos kasi ito lang natira sa akin. 20 pesos again para baka pagdating ko ng 25 years old, makabila ako ng sarili sa sasakyan. Another 20 pesos para pagdating ng 24 years old, ganito. Pag marami kang itinanim, aani ka ng marami. May kwento ko na ito dati. Nakarating kami dun sa taniman ng aming in-laws dun sa San Antonio, kina Pastor Aljon. Ang dami nilang puno ng dalandan o sinturis. Kapag sina Jello napunta doon, napunta sina Jello laging may prutas. Binibigyan na iba't ibang prutas. Kasi napakadami ng aanihan. What if, nung unang 10 years ago, tinamad magtanim ang may-ari ng sina Pastora, tinamad magtanim isa lamang puno o 5 buto lang ang tinanim. So, meron lang 5 puno ng sinturis at aani ng kakaunti. Pero sobrang dami nilang itinanim at the span of many months, many years. Dahil doon, sobrang dami ng inaani na humigit daan-daang puno ng sinturis. Kapatid, ang pagtatanim ay bukal sa puso. At kung gusto mong umani ng madami, magtatanim ka rin ng madami. At may pangako ang Diyos. Keyboard is please. Full band please. May pangako ang Diyos. Verse 8. 9 verse 8. Sabi doon, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sabihin nyo nga, ako ay masagana sa lahat ng bagay.
Ideklara mo, ulitin mo, ako ay masagana sa lahat ng bagay. It means hindi lang sa finances. Masagana ka sa iyong kalusugan. Masagana ka sa iyong relasyon sa iyong pamilya. Masagana ka sa relasyon sa iyong magulang, sa iyong mga in-laws. Masagana ang iyong negosyo. Masagana ang iyong trabaho. Masagana ang iyong studies. Masagana sa lahat ng bagay. At wait, there's more. At higit pa sa inyong, ulitin ko, higit pa sa iyong pangailangan. Kailangan mo lang ng ganito, pero nagluman, Lord. Siksik, liklik, umaapaw, higit sa inaasahan, higit pa sa iyong pangangailangan. Ulitin ko, kanino yon? Kanino yon? Minsan ibibigay sa iyo ng Lord. Ang hiniling mo lang sa Lord, Lord, gusto ko po makatapos ang college. Pag-graduating ka ng Lord na Dean's Lister. Amen. Gusto ng Lord ay ikaw lamang ay magkaroon ng cellphone, pangarap ibibigay sa iyo ng Lord. Ay iPhone 15 Pro Max. Amen. Minsan ibibigay sa iyo ng Lord yung higit sa pangangailangan. Bakit? Para saan? Upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Bakit ka bibigyan ng Lord ng higit sa iyong pangailangan? Upang sumagana sa mabubuting gawa. In literal terms, higit ay bibigay sa iyo para i-share mo sa iba. Hindi lang para sa iyo. Para i-share mo. Para i-share mo. At gagamitin ng Lord tayo magtanim para marami pang tao ang makakilala sa Kanya. That is the number one. That is our vision. To win souls and make disciples. Gusto ng Lord mamunga ang bawat isa. Upang mamunga sa mabuting gawa, sumagana sa mabuting gawa. Sumagana. Sino gusto dito masagana ang kanyang tanim, ang kanyang ani, ang dami niyang bank accounts, ang dami niyang ATMs, ang dami niyang natutulong ang ibang tao. That is what we are called. This church is called to reach out the lost. Maraming pang taong makakilala. And believe me, nilagay ako ng Lord, personal testimony, okay lang sa akin na hindi maging masagana. Pero pinakita sa akin ng Lord, anak, for you, for J1 Mataas sa Kahoy, to reach the next level, maraming tao makakilala, maraming kabataan, ang puno lagi ang big day, maraming anointed kids, ang makakilala kay Jesus, magkaroon din ng big day para sa anointed kids. Kailangan i-bless financially ang church. And that is true. Kailangan i-bless financially ang church. At pangako yun ng Diyos, higit pa sa ating pangailangan upang sumagana kayo sa mabuting gawa. But, Church of Corinth, naranasan nila ang matinding paghihirap. Di ba? Naranasan nila na halos walang-wala, pero sila ay masaya. Masaya sila. Kahit nakakaranas sila ng matinding paghihirap, naniningil na ang Batteleg, ang PLDT, ang Metrolipa, ang internet, ang Bombay, ang Indiano, naniningil na. Naranasan nila matinding kahirapan, pero sila ay masaya. At kusang loob na nagbibigay. Napaka-irony, napaka-opposite. Supposed to be pag mahirap ka, malungkot ka, wala kang pera, galit ka, pero napaka-opposite. Wala sila, pero masaya sila. At nagbibigay pa sila. Higit sa makakaya. Anong meron sa kanila? Nasa kanilang puso, si Jesus Christ. Nasa kanilang puso, nakapangyarihan ng banal na Espiritu na nag-e-enable sa kanila na magtanim. At dahil sa kabutihan ng Diyos Ama,
sobrang buting Diyos sa masalangit, naani din sila higit sa inaasahan. But it starts with the seed of the Holy Spirit in our hearts. Pwede kang magtanim. Pwede kang pumunta doon. Nang wala ang banal na Espiritu na pilit. Pero ang gandang pumunta dito, magtanim, nasa puso mo ang banal na Espiritu. At tinatawag ka, gagamitin kita in this manner. Oh, galing ang Holy Spirit. Oh, grabe siya. Kasi hindi itong teaching na ito magtuturo sa atin na maging handa sa pag-ani. Hindi itong teaching na ito ng 50 minutes ang magtuturo sa atin na maging willing sa pagtatanim. Ang paglaman ng banal na Espiritu sa ating puso ang mag-e-enable sa atin na magtatanim ako, mag-aani ako. Amen. So if we want to be willing, let's all stand up. Let's all stand up. At papaayos natin ang ating puso at ang ating mindset na, Lord, hindi ako kuripot. Sabihin nyo nga, Lord, hindi ako kuripot. Lord, hindi ako magnanakaw sa'yo. Sabihin mo, ilagay mo sa isip mo, Lord, ako'y giver. Sige, sabihin mo, Lord, ako'y generous. Lord, ako'y giver. Ako'y generous ka. Hallelujah, Jesus. Meron dito may kinukonvict ang Lord na itanim sa inyo. Hindi financial. Hindi pera. May tinatanim na bagay mahalaga sa inyo. May tinatanim na oras. Tinatanim na bagay. Tatlo. May kinukonvict sa inyo na amount. May kinukonvict sa inyo na oras. May kinukonvict sa inyo na bagay. Ay tanim mo para sa Diyos. Ilaman muna natin ang banal na Espiritu sa puso. Ilaman muna muli yan. That the Holy Spirit enable us. Like a flow of river. Just close your eyes. Hawakan mo yung puso o itaas mo yung kamay. See. I'm wide awake, drawing close, still by grace, and all my heart is yours. The fear removed, I breathe you in, I lead into your I'm wide awake, drawing close to my grace, and all my heart is yours. Oh, my heart is yours. Oh, fear removed, I'll put you in, I'm leading to you. May pinatatanim sa'yo, Lord. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Come on! Holy Spirit, nakilos ka. Lord, hear my only cry to you. If you are willing, raise your hands. Come on! Your love so deep. Kung kinukunti ka ng Lord, itaas mo lang ang kamay mo. Walang takot, no fear, no what ifs. Sabi ng Lord God, anak, I got you. Come on. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all. Oh, Lord, Holy Spirit, the love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all. If
meron ka ditong gustong mangyari sa pamilya mo. Hindi ko alam kung anak mo, asawa mo. At may pinatatanim sa iyo, Lord, na itanim mo ang oras mo para sa Kanya. God is calling you from now on, you will give your time to me. At natatakot ka, hindi kasi di mo alam kung ano mangyayari. Natatakot ka na wala, kulang na nga ang oras ko. But God is asking you to plant your time. Itanim mo pa ang oras mo sa Kanya. Na magdala na maraming tao sa Kanya. But meron kang gustong mangyari, gustong mabago, gustong maayos. God is telling you, nakakita mo ang time mo. For that person. For that person. Pumunta ka dito sa unahan. Wala kang tao. May gusto ko, tanim ako. Lord, di ko alam. Hindi ko alam. Wala mang mangyayari. But I want to plant my time. Tatanim ko oras ko para sa Lord. If you are that person, God is giving you the opportunity to come to the front. 3, 2, 1, go to the front. Yes. Sa una, kusang loob. Kusang loob. Lapit sa mas unahan pa, lapit pa kayo. Pinatatanim sa yung oras mo. Oras mo sa Kanya. Okay. Meron dito, isa ako doon. Kinonvict ng Lord, may gamit ka o bagay, itanim mo para sa church. O gamit mo, ibenta mo. Itanim mo para sa church. Kung ikaw yon, lumapit ka rin sa unahan at itaas mo yung mga. If you are that person. Meron ba ditong ganon? Okay. Finances. Nakabili na tayo ng 3 electric fan. 18 inches na industrial fan na hindi basta-basta ang electric fan. 3 siya. Ang isa oscillating. Sabi oscillating na ganon. Ba't tayo pinagtanim? Madaling bumili nito, honestly. But our first project is for us to learn how to plant. Kahit wala. Kahit mahirap. Tinuturuan tayo magtanim for this. Kailangan pa natin makabili ng ilang electric fan at marami pa rin tayong stocks. If God is calling you, pero natatakot ka, dami mong what if. It's okay. But if you know gusto mong maging bahagi ng pag-ani at pagtatanim, malapit ka sa unahan. Tataas mo yung mga kamay. Kung ikaw nasa unahan, taas mo yung 2 kamay. For that person, you want to pray. Kasi sunod-sunod. My heart is very simple, but my heart goes, daming bata dito sa church. Daming bata sa labas. Gusto nating madala sa church. That is one of my heart. I can see, may big day tayo para sa mga kabataan. Pinapakain natin sila, bibigyan sila, makilala nila ang church. That is my heart. That is, at hindi lang yun, siguro iba pang community, ibang uri ng tao madala natin sa church. But we need to have a heart na magtanim sa ayun yung mga sunod nating projects. Pero sa mga simpleng bagay na electric fan, sa tingin ko hindi pa natin kailangan, pero bakit? Para lang matuto tayo magtanim. But minsan, may nahila sa atin. Takot. What if hindi ako makapag-plan? Hindi ko naman gusto. If you, ngayon, Lord, taas natin ating mga kamay, yung mga tinatawag ng Panginoon, magtanim ng oras, magtanim ng isang material na bagay, o magtanim ng finances. Raise your hands.
I would pray for you. First, that the Holy Spirit move. Na maranasan mo yung iyak ng banal na Espiritu. Na Lord, binigay mo ang kaisa-isa mo anak para sa akin. Turuan mo akong magbigay. Hindi ka naiyak dahil sa mga kagaya ng mga taga-Korinto na matinding kahirapan. Matinding dinaranas ngayon. Pero nararamdaman mo yung iyak ng banal na Espiritu sa'yo because you want to be a part of this generosity. The Holy Spirit is moving. Oras ko lang. Your love so deep is washing over me. Your face is what I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my Hallelujah, Jesus. Jesus Christ, you are my desire. Lord, hear my holy cry to know you all. Okay. Palakpak ka, pumalakpak ang mga generous. Come on. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. From now on, Agosto. Agos ang pagpapala sa amin. We honor you. We love you. In Jesus' name, amen. Mag-high five ka ng 10 tao. Sabihin mo, pagpapala para sa'yo. Come on. Sabihin mo, handa ka ng umani.